Madalas ko na itatanong sa Diyos at sa sarili ko, paano ko pa kaya ang daan ko pabalik sa mga bisig mo? Mabuo pa kaya ng panahon ang mga bagay na nasira na ng kahapon? At kung sakaling pagbibigyan, ko pa kaya ang mga mawalang piraso ng puso ko? Bago pakawalan ang mga laalang iniwan mo. At madalas nga, naiipit ako sa gitna. Sa pagitan ng kakayanin ko kaya't laban pa. At nang hanggang dito na lang siguro kaya't tama na. Dulot marahil ng kalituhan at takot, mas pinili ko na lang ang tumakbo. Tumakbo ng malayo, hanggang sa ako'y hiningal, natisod at napahinto. Makakayaw pa ba? O ito na ang parte kung saan ko maaaring sabihin, bitaw na. Uno, lapit na tayo sa bahay, huwag ka mag-alala. Parang hindi ka naman nagsasalita Sa pag-aaral mo, magsalita ka naman ng konti, iho. Okay lang yan. Sandali lang ha, sandali lang. Hello? Hello, Minda. Ate? Ate, kumusta ka? Malapit na kami sa bahay. Huwag ka masyadong mag-alala kay Uno ha. Nandiyan Kami na nang siya. bahala muna sa kanya. Ako usap naman. Uno. Gusto ko yata kausapin ng mama mo. Huwag ka kung saan pupunta. Naku! Update me about your whereabouts palagi. Ate, Okay? parang gusto mo na yata ni Uno mag-isa. Okay? Pasensyahan mo na. Sige. Kamusta naman po kay Tia Minda? Okay lang naman. Ay, tagal-tagal nga ng biyahe Grabe. Ay, naku. Pasok na, tara. Diba ang kwarto natin? Nalinis niyo ba? Naku. Ano ba yan? Ay, naku. Ang dumi-dumi. Grabe, mag-inis na nga tayo. Ano ba yan? Naku, pag nakita to ni Uno, nakakahiya naman. Ano ba yan? Kumain ka pa, ha? Naku, kung gusto mo pa ng kanin, kumuha ka lang. Naku. Huwag kang mag-alala, apo ko. Itutuloy natin ang kwento mo. Pinagtanggol niya ang mauban, araw, gabi. Wala siyang oras na pinili. Nang dahil sa matinding pagmamahal niya sa kanyang lupa at mga tauhan. Po? Si Katuuban, nakalimutan mo na ba alamat ng mauban? Pagka? Alam mo, Pangga, sa matinding pagmamahal niya sa kanyang lupa at bayan, sinunig at uban na walang pagkailangan ng mga laban. Pinotektahan niya ang mauban. Paano na tayo kung wala si Katuban? Sino magpaprotekta sa atin? Ako maging katuban mo. Ako maprotekta sa iyo. Sabot na kayo makakaya. Okay ba yun? Mga pinsan, bilisan niyo naman. Paano niyo naman ay? Lala ko ng Uno, nung bata pa kami ng tatay, laro-laro lang kami dito, ganon. 1, 2, 3, go!
Naku, itong mga batang to. Casey, yung ginagawa mo dyan? Ay, naku. Asa si Uno? Ikaw talagang bata ka? Hinahanap ka namin. Ang ginagawa mo dito? Bakit di mo maglaro sa mga pinsan mo? Bakit? Bakit wala akong nagawa? Bakit siya pa nawala? Uno, hindi mo kasalanan yung nangyari sa tatay mo. Kung hindi na sana tuwid doon, hindi maaksidente si Papa. Kung hindi mo kakalimutan ang nakaraan, ano nang mangyayari sa'yo? Akala mo naman, makalimutan mo lahat ng nangyari dito. Paano ko makakalimutan sa mangyayaring araw-araw pinagbabayaran? Tara na. Pangga. Naitanong ko sa aking sarili, ang anak, kapag namatayan, anak pa rin. Ngunit, ang magulang ba, kapag namatayan ng anak, magulang pa rin? Apo, parito ka. Alam kong mahirap, Donovan. Ikaw lamang ang siyang kumakapit sa isang bagay na wala na. Hindi lamang ikaw ay magdidilig ng isang halamang lanta na habang buhay. Sabihin niyo po sa akin kung paano. Hindi mata ang makakakita sa kasagutang iyong hinahanap. Ipikit mo ang iyong mga mata, itikom mo ang iyong bibig hanggang sa ang marinig mo na lamang ay ang puso mong pumipintig. Dumiretso ka, 10 hakbang, 7 pakanan, sa ilalim ng kama, sa unang sulong mo matatagpuan. Ang taas, Papa! Ako naman! Takbo anak, bilisan mo. Ay, ako naman. Sila na ako marunong magpilipad eh. Huwag ka basta-basta sumusuko anak. Hindi porkit hindi mo na kaya ngayon, ay hindi mo na magagawa sa ibang pagkakataon. Papa, gusto ko kapag laki ko, maging saranggola ako. Pero gusto ko ikaw hawak para matasan likod ko. Oo naman anak, ako ang hawak sa'yo habang buhay. Papanoorin kitang lumipad na mataas na mataas. Okay ba yun? Opo. Donovan, apo, halos 4 na taon na rin ang nakalilipas magmula nang umalis kayo dini sa atin. Nais ko mang pigilin ang iyong pag-alis ay hindi ko na rin magawa dahil naisip kong baka ang paglipat ninyo ang siyang makapagpahilom sa mga sugat ng puso mo. Nang mawala ang papa mo, malaking parte ng aking pagiging ina ang nawala. Kinailangan kong gupitin ang pising nagdurugtong sa amin upang tuluyan na siyang makalipad at pareho na kaming makalaya. Alam mo ba kung bakit Donovan ang pinangalan sa iyo ng papa mo? Dahil matapang ka. Alam ng papa mong magiging matapang ka sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Hindi pa huli ang lahat upang magsimula kang muli. Umalis ka may alam kong babalik at babalik ka rin. Gustuhin ko mang intayin ang pagkakataong iyon ay waring hanggang dito na lamang ako. Patawarin mo sana ako sa aking biglaang paglisan, apo. Mapatawad mo na rin sana ang sarili mo. Sabay nating pakawalaan ang isa't isa sa lugar kung saan tuloy-tuloy na aagos ang ating mga alaala. Aalis man ako'y hindi naman ako mawawala. Naway, naghihilom na ang mga sugat mo at kaya mo nang mahalin muli ang sarili mo. Noong unang panahon, may paniniwala ang mga katutubong may kakayahang makapagpagaling ng anumang sakit na hindi magagamot ng anumang pamahid o tabletas. Dini sa Maoban, isa ang talon ng dahuyhoy
sa mga payapang anyong tubig na iyong matatagpuan. Tunay man o hindi, ang paniniwalang ito, masasabi kong na paghilom nito ang sugat sa puso ng aking ama. Nang mawala si Papa, nawala na rin ang tunabang kilala ko. Ang lahat ng mga alaalang inipon ko na ilang taon, sa isang kisap matay bigla na lamang napalitan ng mga tanong. Mga tanong na hindi ko alam kung masasagot pa ba o hindi na. At kung sakali mang oo, makahanap ko pa kaya? Hindi ko alam kung sadyang mailap lang ba talagang swerte sa tadhana ako o kung ako nga bang siyang nagtatago. Naputol lang kwento ko ng isang pangyayaring siya nagbago ng buong buhay ko. Hindi ko alam kung bakit ako pinauwi ng mama sa Quezon. Ngunit masasabi kong ito ang naging tulay upang muling umandar ang sirang kamay ng oras ang pinahinto ng tadhana. May paniniwala ang matanda noon, upang masabing nakatapok daw isang tao sa isang bagong lugar, ay kailangan makatawid dito ng tulay. Si Lola Filomena ang naging suloko sa aking paglalakbay sa paghanap ko ng daang siyang magiging muling simula ng aking kwento. Ngayon nagmaglakad ako patawid sa tulay na ito, hindi para iwanan ng nakaraan, kung hindi upang ipagpatuloy ko ang buhay ko. Angkin, ngunit babalik kahit isang saglit.